ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko, hindi kung saan-saan lang nakukuha, para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya, nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis at malamang isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez
mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Alright mga kababayan, so ito na po yung hinihintay nating sagot mula sa Malacanang, no? Yung pagdepensa nga po dito po sa Pangulo ni Yusek Claire Castro, no? Dito nga po sa video na kumalat ngayon at trending ngayon sa social media na pagsasalita po, no, ni Saldico at idinawit niya nga itong pangalan ni Bongbong Marcos at ni former House Speaker Martin Romualdez na talaga naman nakakagimbal na mga revelasyon ito mga kababayan, no? And as usual mga kababayan, talagang dedepensahan talaga to ng palasyo dahil syempre nasa kanila na ngayon yung mata ng issue at ang taong bayan ngayon ay talagang naghihintay dito sa talagang sasabihin ng palasyo patungkol nga po dito, no, sa kumakalat na video po ni Rep. Saldico. So itong hamon ng palasyo kay Saldico ay napakahirap, no, na pabalikin dito sa Pilipinas dahil nga syempre kung ako nga naman si Saldico ay matatakot ako para sa aking buhay dahil syempre sa paglabas ko ng ganitong video at pagsisiwalat direktang pag-aakusa sa Pangulo at sa dating House Speaker ay talagang delikado talaga yung buhay ko, no, at wala akong assurance kung ano ba yung kahihinatnan ko dito sa Pilipinas. Pero sa kabilang banda mga kababayan, syempre hanggat hindi niya sinusumpaan itong salaysay niya, talagang kumbaga hindi siya guaranteed, kumbaga sabi niya hearsay lang, pero matibay na ebidensya mga kababayan kung sakali itong pagsasalita ni Saldico, no, dahil syempre siya yung isa sa mga biggest name dito nga po sa maanumalyang paggamit po ng flood control project. Kaya para sa akin, no, kaya Saldico ay mas mabuti nga talaga na mag-take ka na ng risk, no, na sumpaan mo na yung salaysay na mga sinabi mo upang nang sa ganun ay mabigyan na ng hustisya, no, itong matagal ng paikot-ikot na investigasyon. Kasi sinasabi nito ni Yusek Claire Castro, bakit nga naman si Bongbong Marcos pa yung magsisimula mag-imbestiga at siya na nga yung nag-expose ng kaanomalyahan dito sa gobyerno, syempre malamang, 'di ba, ililihis mo yung sisi sa iyo para kunwari nga naman magiging hero ka. So maraming ganyan ang sinasabi, pero for sure, 'di ba, hindi natin talaga malalaman ang katotohanan kung patuloy na maraming issue ang nadadagdag at pinagtatakpan talaga itong palinaw na napalinaw, no, at papunta na doon sa totoong nagkasala kung talagang merong magbablock dito sa ginagawang investigasyon. Kasi imagine ninyo mga kababayan, no, 100 days na ang nakalipas mahigit, pero wala pa rin pong napapanagot. Partida yan, bumuo ka pa ng ICI na talagang nakafocus para dito sa issue ng flood control project. Pero still, parang mas lalong tumagal. Kumpara mo naman dito sa Blue Ribbon Committee na noon ay ang chairman si Senator Marcoleta na alam na natin na papunta mabilis, no? Pero this time ang daming sarsuela ang ating nakikita at naririnig. Tas ito pa ang bumasag sa katahimikan ng lahat ang paglantad po ni Saldico. No, kahit kasi sabihin natin na walang katotohanan, walang basis or hearsay, bakit lumabas itong si Saldico? Kasi para sa akin, kung ang pangalan ko, for example, ako yung lalagay sa sitwasyon ni Saldico, no, at habang ako ay nasa ibang bansa, yung pangalan ko dito ay talagang patuloy na kinakaladkad at binabaon talaga sa putik. Ako naman ay hindi naman lang ako, kumbaga kung guilty ako, hindi lang naman siguro ako most guilty. Meron pa siguro mga tao na dapat din pagbayaran itong nangyaring pagnanakaw dito sa ating bansa. So, syempre ako, magsasalita na talaga ako, no, at hindi ako papayag na ako lang ang magdudusa at makukulong at pupulaan ng tao. Pati imagine niyo buong angkan ng ko
kahit anak-anak, kaanak-anakan at apu-apuan yan ay magdadala at magsasuffer nitong issue na to. Kaya itong ginawa ni Saldico ay napakalaki po na issue na dapat talagang malaman at matuldukan na. Kaya ito talaga mga kababayan, nakikita ko talaga na sa darating na malawakang rally po ng INC ay talagang napakarami pong mga tao ang pupunta dyan at talagang ipaglalabanan nila itong maling ginagawa ng administrasyon ng Marcos. Kasi dapat patunayan nila, no? Hindi puro sat-sat, puro dada. Kasi yung mga sinasabi dito ng palasyo ay taliwas naman dito sa nararamdaman at nararanasan natin bilang isang ordinaryong Pilipino, no? So ito ay based lang sa aking nararamnasan na sinasabi nila na okay naman ang ekonomiya, maayos, at patuloy na gumaganda. Pero ito naman yung makikita at mababalitaan natin, yung mga numerong naglalabasan. So paano mo paniniwalaan yun? 'Di ba? Kaya mga kababayan, maging matalino po tayo sa ating mga nakikita at naririnig, no? At magkaroon tayo ng sariling pananaliksik or research about sa mga ating nababalitaan at huwag tayong basta-basta magpapaniwala. And normal lang to, no, na talagang ipagtatanggol ng palasyo itong Pangulo. At tingnan na lang natin sa mga susunod na araw, ano bang part 2, yung sinasabi ni Saldico, no, na ilalabas niya lahat ng ebidensya, may resibo at may pangalan. So, mabigat yun mga kababayan, ha. Pero syempre mas mabibigat at mabibigyan ng credible yan kung talagang uuwi siya dito sa Pilipinas at susumpa siya dito sa kanyang magiging mga salaysay. So, again, kung ano man yung maging desisyon ni Saldico, kung uuwi man siya dito, sana protektahan siya ng mga tao na maaaring gumabay sa kanya, no, upang ilabas at isiwalat niya itong nalalaman niya para matapos na po at mabigyan ng hustisya ang mga kababayan nating nagbuwis ng kanilang mga buhay dahil po dito sa mga nagdaang bagyo. Again, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.